Magandang gabi po sa inyong lahat. Medyo marami-rami naman tayo ngayon. Lingunin niyo naman po yung inyong mga katabi at patiin natin at acknowledge natin ang presence ng bawat isa. Magandang gabi. Welcome po sa ikalawang gabi ng ating Triduo bilang paghahanda sa kapistahan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus. Ang ating mga pagbasa ngayon ay tumutungkol sa batas. Sa ating unang pagbasa mula sa sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, he made a distinction dun sa tinatawag niyang letra ng batas at espiritu ng batas. Sa ating ebanghelyo naman, narinig natin na sinabi ni Jesus, "Huwag ninyong isipin na ako'y naparito upang pawalang bisa ang batas. Naparito ako upang ito ay ipaliwanag at gawing ganap. I came to fulfill the law and the prophets." Alam niyo po, nung panahon ng ating Panginoon, pag sinabi nilang batas, or when they say the law, or kapag sinabi nilang Word of God, ang tinutukoy nila doon ay yung Torah. Yun yung salitang Hebreo, Torah. At ano yung tinutukoy ng Torah? Yan yung 5 unang libro ng Biblia. Na huwag natin kalimutan, nung panahon ng ating noon, wala pang New Testament. No? It's only the Old Testament. No? At ang alam nilang Biblia noon ay yung Torah lamang. The first 5 books of the Bible that we have right now. At ang tawag nila doon is the law and the prophets. Ang kautusan at ang mga salita ng mga propeta. At kapag sinabi nating law and the prophets, 2 personalidad ang naaalala natin dyan. Una, si Moises, representing the law. Kaya mapapansin nyo dito sa ating altar, no? Dito sa pangatlong wood carving natin, nandiyan yung larawan ni Moises na tinatanggap ang 10 utos. Sinabi diyan, Mose, Decalogum at Chipit. Moses accepts the Decalogue. Tinanggap niya yung batas. And then yung kasunod naman, Elias ascended in celum. Iniakyat sa langit si Elijah o si Elias. Moses represents the law. Elijah represents the prophet. Sila yung 2 pinakamahalagang personalidad noong lumang tipan. At kaya naman mapapansin ninyo, no? Noong tagpo ng transfiguration ni Jesus, nung si Jesus ay nagbagong anyo, may 2 nakatayong kasama niya. At sino yon? Si Moises at si Elias. Nakikipag-usap sa kanya, consulting him, na parang sinasabi at itinuturo sa atin that Jesus is the fulfillment of the law and the prophets. Si Jesus ang kaganapan ng lahat ng mga batas at lahat ng mga itinuro ng mga propeta. Kaya sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon, huwag ninyong isipin na naparito ako upang palitan ang batas, pero naparito ako upang ito ay gawing mas ganap. Pero ano bang ibig sabihin ni Jesus na maging mas ganap ang ating pagtupad ng batas? What does it mean to fulfill the law? Alam niyo, kapag sinabi nating fulfillment of the law, ang tinutukoy natin dyan ay hindi lamang pagtupad ng batas. Kasi katulad nung narinig natin sa unang pagbasa sa sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, may 2 bahagi ang batas Yung letra ng batas at yung espiritu ng batas. Ano yung letra ng batas? Yan yung sinasabi ng mga batas. Ano yung espiritu ng batas? Yun yung hindi sinasabi ng mga batas. At yung hindi sinasabi ng batas, pag-ibig. Love. Because love is the fulfillment of the law. Ang pag-ibig
ang kaganapan ng mga batas. Kaya sa gabing ito, ang panawagan ni Jesus sa atin at yung ipapaalala ko sa atin, sana tayo mga Kristiyano, we become not only law-abiding, sana we become love-abounding. Okay. Ulitin ko sana hindi lamang tayo law-abiding, sana tayo ay maging love-abounding. Ano bang ibig sabihin ng law-abiding? Ikaw ay alagad ng batas. Pero ano ba yung love-abounding? Ang paborito kong term dyan, ikaw ay alagad ng pag-ibig. Tingnan nyo nga yung katabi nyo ngayon. Mukha bang alagad ng batas yan? O alagad ng pag-ibig? Ayun. Mas magandang pakinggan, ako ay alagad ng pag-ibig. Pero ano bang pagkakaiba nun? Kasi kapag ikaw ay alagad ng batas, anong nangyayari? Ang lagi mong dialogue, pwede na yan. Kapag ikaw ay alagad ng batas, lagi kang nandoon sa minimum, pwede na yan. Pero kapag ikaw ay alagad ng pag-ibig, ang lagi mong sinasabi, pwede pa ba? Ano pa ang pwede? Halimbawa, bigyan ko kayo ng example. Halimbawa, mayroong isang anak na nagpaalam sa kanyang nanay. Sabi niya, "O nanay, kami po ay lalabas. No? Meron lang po kaming gagawin. Pero, sabi ng nanay niya, basta bago mag-alas 12, kailangan nandito ka na, nakauwi ka na, ha?" Sabi niya, "Opo, sige po, bago mag-alas 12. Di lumabas yung bata. Alas 10 pa lang, natapos na nila yung kailangan nilang gawin. Di pwede na siyang umuwi. Kung ikaw ay alagad ng batas, anong sasabihin mo? Ang sabi naman ni nanay, hanggang 12 pa raw ako pwedeng umuwi. So, spend ko na lang yung natitirang 2 oras pa. No? Kung ano na lang gagawin ko, kasi sayang yung 2 oras. Ganun ang mga alagad ng batas Kung ano yung sinasabi ng letra, yun ang gagawin ko. Pero kung ikaw ay alagad ng pag-ibig, anong iisipin mo? Total, nagawa na namin yung gagawin namin. Baka nag-aalala na si nanay. So, uuwi na rin ako ng maaga. Kaysa naman sa mag-aalala pa siya hanggang alas 12. Iniisip niya, wala pa ako sa bahay. So, uuwi na ako. Total, nagawa ko na yung dapat kong gawin. Ayun. Ikaw ay naging alagad ng pag-ibig. Kasi ang iniisip mo, hindi lang kung ano yung sinasabi ng letra ng batas. Ang iniisip mo ay yung relationship. At alam nyo, yung pagiging law-abiding and love-abounding, we can apply that to many areas in our life. Maging sa ating buhay spiritual, pwede mo ring gamitin yan at apply yan Kunyari, ano bang sinasabi ng batas? Sinasabi ng batas, kailangan lang naman tayo magsimba every Sunday lamang. Yun lang ang ating obligasyon. Kung ikaw ay law-abiding, kung ikaw ay alagad ng batas, yun lang talaga ang gagawin mo. Sabi naman ng requirement, 1 day lang Sunday lang ako required na magsimba. At isang misa lang sa isang araw. Pero kung ikaw ay love-abounding, kung ikaw ay alagad ng pag-ibig, hindi mo tinitipid ang Panginoon. Kung may pagkakataon ka, kahit na hindi required, magsisimba ka pa rin. No? Bakit kayo naririto ngayon? Linggo ba ngayon? Hindi naman Pero bakit kayo nandirito ngayon? Dahil kayo ay alagad ng pag-ibig. Ayan. Kasi ang mahalaga sa inyo, hindi lang yung requirements, the minimum requirements of the law. Ang mahalaga sa inyo, the maximum demand of love. Kasi ano ba ang kaugnayan ng law, love, ng justice and love? Sinasabi natin, justice is the minimum of love, but love is the maximum of justice. Ayan, Kaya kapag ikaw ay minimalistic, ang lagi mo lang iniisip, kung ano lang yung sinasabi ng batas.
Pero kung ikaw ay alagad ng pag-ibig, hindi mo sinasabing pwede na. Ang lagi mong sinasabi ay pwede pa. Mga kapatid, ganyan ang ginawa ni Jesus eh. Ganyan ang buhay ni Jesus at ganyan ang mga turo ni Jesus. Lahat ng mga turo ni Jesus laging lampas sa minimum requirements of the law. Naalala niyo yung one time lumapit si Pedro kay Jesus, sabi niya, Lord, how often must I forgive? 7 times, di ba? Akala ni Pedro nasobrahan na niya kasi ang batas noon, 3 beses ka lang dapat magpatawad. So ang ginawa ni Pedro, dinoble niya yung 3, ginawa niyang 6, dinagdagan pa niya ng 1, akala niya okay na yon. Pero anong sabi ni Jesus? Hindi ko sinasabing 7 beses lang. Ang sinasabi ko ay 70 times, 7 times. Hindi marunong mag-compute si Peter, kaya alam niya, naku, napakarami nun. At yun lang naman talaga ang tinuturo ng Panginoon. Hindi tayo satisfied sa minimum. Ang lagi nating iniisip ay kung ano yung maximum demand of love. Mga kapatid, sa gabing ito, sundin natin yung panawagan ng ating Panginoon. Nawa, wag lamang tayong maging minimalistic. Wag lamang tayong maging alagad ng batas. Nawa tayo ay maging alagad ng pag-ibig. Wag nating laging sasabihin lamang, anumang area ng ating buhay, whether you're talking about your everyday life, your religious life, your economic life, wag nating sasabihin, pwede na yan. Ang lagi nating sabihin ay, pwede pa yan, or pwede pa ba? Dahil ang tinutugunan natin, hindi lamang ang titik ng batas, kung hindi ang tawag ng pag-ibig. Amen.